Nagsimula ang pelikula kay Mira, na nag-iisa lang sa bahay dahil ang kanyang asawa ay nasa abroad. Nagsimba naman si Mira ngunit kinuha ang kanyang bag. Hinabol niya ito at buti ay may nakasalubong siyang tao na hinawakan ang magnanakaw na binawi ang bag ni Mira. Nakilala niya si Kiko at ang kasintahan niyang si Glenda. Pinapasok niya ang dalawa sa bahay, at pinatingin ang pinarerentahan niyang kwarto. Sa pagpasok nila ay sinabihan siya ni Kiko na madaming aayusin sa kwarto. Nirekomendo naman ni Kiko na panday ang kanyang tiyuhin at pinsan, na sila na lang ang mag-aayos ng bahay, at babawasan na lang sa upa ang magagamit na pera pang papaayos. Pumayag naman si Mira at muling nagpasalamat sa pagbawi ng bag niya sa magnanakaw. Nagseselos naman si Glenda dahil ang bait-bait makipag-usap ni Kiko kay Mira. Tinawanan lang siya ni Kiko at sinabihan na magsibakan na sila. Sa pagsusuyo ni Kiko sa kanya ay pumayag na siyang magsibakan sila. Samantala, nanunood pala si Mira sa bintana, na napukaw ang kanyang pagkauhaw sa sibakan dahil wala ang kanyang asawa. Kinabukasan, inutusan ni Glenda si Kiko na ibigay ang pagkain na niluto kay Mira. Natuwa naman si Mira nang makita si Kiko. Sinabihan siya ni Kiko na tawagan lang siya kung may ipapaayos siya sa kanyang bahay. Nagsimula nang nagpapaganda si Mira, pumunta siya sa kwarto nila Kiko para ihatid ang mangkok nila, ngunit wala si Kiko. Napansin naman ni Glenda ang bagong kaanyuan ni Mira na nagpapaganda na, hindi naman ito nagustuhan ni Glenda. Kinagabihan, nakauwi na si Kiko at nang dumaan siya ay nakitang naglalagay ng lotion si Mira. Nagsimula na siyang mabigani sa ganda ni Mira. Samantala, nakita ulit ni Mira sila Kiko at Glenda na nagbabardagulan. Uminom na lang siya ng tubig para mabawasan ang uhaw na nararamdaman niya. Kinabukasan, dumating na ang sinasabi ni Kiko na mag-aayos ng bahay nila na sina Cesar at pinsan niyang si Lando. Hindi naman nagustuhan ni Mira si Lando dahil bastos ang bibig nito. Kinausap naman ni Kiko ang gwardya sa tapat ng kanilang inuupahang bahay kung meron pang bakante sa kanilang opisina. Sumagot naman ang gwardya na magbabakasyon siya at kailangan niya ng may pumalit sa kanya. Pinautang ni Kiko ng pera ang gwardya kapalit ng parekomenda sa kanya sa opisina. Papasok na sana sa gate si Kiko nang makasalubong si Mira. Habang si Mira ay na-imagine na naghahalikan sila ni Kiko, tinatawag ni Kiko si Mira dahil natulala lang ito. Nagising na si Mira at tinanong niya si Kiko kung ano ang ginagawa niya sa pawnshop. Sumagot naman si Kiko na nagpapatulong siya sa gwardya kung meron pa bang bakanteng posisyon. Sinabihan ni Kiko si Mira na lalo siyang gumaganda ngayon. Kinilig naman si Mira sa sinabi ni Kiko na kaagad umalis. Nakarating na sa parlor si Mira na nagpaayos ng buhok na mas lalong gumanda. Pagka-uwi ay nakasalubong niya na naman si Kiko. Ipinaalam ni Kiko na matatagalan pa silang ayusin ang bahay. Dahil maraming tubo sa ilalim ang kailangan palitan at ayusin. Tinanong naman siya ni Mira kung magkano ang pagpapaayos. Sumagot naman si Kiko na siya na ang bahala at ibabawas na lang sa bayad sa upa ang ginastos sa pagpapaayos. Pumayag naman si Mira na kaagad pumasok sa bahay. Bago pa man tuluyang makapasok ay sinabihan siya ni Kiko na bagay ang bagong style ng kanyang buhok na mas lalo siyang gumaganda. Sa sinabi ni Kiko ay muling kinilig si Mira na nakalimutan niyang may asawa na siya. Samantala, narinig naman ni Glenda ang pinag-usapan ng dalawa, na mas lalong siya naiinis kay Mira. Dumaan naman ang gwardya ng pawnshop sa tapat, humiling siya kay Kiko kung pwede pa bang makahiram ng pera. Agad namang pinahiram ito ng 1,000 ni Kiko na kinatuwa ng gwardya, na kaagad nagpaalam at pinangakong babayaran siya pagkabalik galing sa bakasyon. Pagkaalis ng gwardya ay malalim ang pagtingin ni Kiko sa pawnshop na may balak na masama. Kinagabihan, inaway ni Glenda si Kiko dahil nagseselos siya na sinasabihan niya si Mira na maganda. Sumagot naman si Kiko na trabaho niya lang yun para pagkatiwalaan siya ni Mira. Nakangiti lang si Kiko at sinabihan si Glenda na mas maganda siya at sino mo lang sibakin si Glenda. Samantala, narinig na naman ni Mira ang sibakan nila Kiko. Sumilip siya sa bintana at nakita ang dalawa, dahil sa inggit ay natulog na lang ulit. Kinaumagahan, masayang nagluluto si Mira ng tanghalian. Pumunta siya sa bahay nila Kiko, dala ang pagkain na niluto niya. Nagpasalamat naman si Glenda na halatang naiinis. Dumating na rin si Kiko na galing sa paghuhukay. Nagpasalamat siya sa pagkain na dala ni Mira. Habang si Mira ay nakatingin lang sa katawan ni Kiko na pinapawisan,
Agad nagpaalam si Mira ngunit pagbalik niya ng kusina ay nasira ang gripo na tumatagas na ang tubig. Dumating naman si Kiko na inayos ito, nahawakan nila ang kamay ng isa't isa na huminto ang kapaligiran, umiwas naman si Kiko na kaagad umalis, habang si Mira ay naguguluhan na, hinawakan niya ang wedding ring niya. Sa sumunod na araw, habang naliligo si Mira, pumasok naman si Lando at sumilip sa banyo, na masayang nakita si Mira na naliligo na walang kamalay-malay, dumaan naman si Kiko at nakita si Lando sa bahay ni Mira na kaagad siyang pumasok. Pinalabas niya si Lando at sinuntok, naiinis naman si Lando na sinabihan si Kiko na huwag makialam, sumagot naman si Kiko na dapat erespeto si Mira dahil mabait siya na pinaupa sila sa bahay, at huwag maging bastos, bigla naman dumating si Glenda na pinapatahan ang dalawa. Kinagabihan, muling nagalit si Glenda dahil pinagtatanggol ni Kiko si Mira. Sumagot naman si Kiko na mali naman talaga ang ginawa ni Lando na pangbabastos kay Mira, na ayaw lang din niyang hindi matuloy ang kanilang plano. Bumalik tayo sa nakaraan, may plano pala silang nakawan ang pawn shop sa tapat ng bahay ni Mira, kaya't sinusundan nila si Mira at umupa sa bakanteng kwarto nila Mira, para gumawa ng butas at kanal para makapunta sa pawn shop at nakawin ang mga alahas. Naiinis naman si Glenda dahil dinadahilan ni Kiko ang planong pagnakaw si pawnshop, na ang totoo ay nagustuhan na niya si Mira. Samantala, naiinitin naman si Mira kaya't lumabas siya ng bahay, na nakita si Kiko na naninigarilyo, nagkatinginan ang dalawa na nilapitan siya ni Kiko na kaagad hinalikan at nagsibakan. Kinabukasan, maliligaw na si Mira nang pumasok si Lando at kinuha ang singsing niya. Pagkatapos maligo, kinausap ni Mira si Kiko na nawawala ang kanyang singsing, na sila lang ang nakakapasok sa kanyang bakuran, sinabihan sila na ipababarangay sila, natakot naman si Kiko kaya't nangakong hahanapin niya ang singsing. Dumating naman si Lando at Caesar, masayang kinuwento ni Caesar na nang libre ng merienda si Lando sa kanya na marami siyang pera. Tinitigan naman ni Kiko si Lando na tumatawa lang, napagtanto niya na si Lando ang kumuha ng singsing ni Mira. Inakbayan niya si Lando at dinala sa kanyang kwarto na kaagad sinuntok, tinanong niya si Lando kung nasaan na ang singsing, tumatanggi naman si Lando na ninakaw niya ang singsing. Samantala, nakainom naman si Glenda, niyaya niya si Mira na uminom dahil kaarawan niya, hindi naman nagtagal ay nakatulog na si Mira dahil sa kalasingan. Kinagabihan, natapos na ang kanilang hukay papuntang pawnshop, dumaan sa kanal, at binutasan ang pawnshop. Masayang nakapasok na sila Kiko at Lando, pinapahanap naman ni Kiko ang singsing ni Mira kay Lando na ibinigay kaagad kay Kiko, matapos makuha ang mga alahas ay bumalik na sila sa inuupahang kwarto. Maghahati na sana sila nang biglang sinaksak si Kiko ni Glenda at Lando, nagulat naman si Caesar nang naghalikan ang dalawa, nagmadaling umalis si Caesar, ngunit siya ay sinaksak na rin, bago umalis ang dalawa, kinuha ni Lando ang singsing ni Mira kay Kiko, at ibinigay kay Glenda. Inutusan naman ni Glenda si Lando na sibakin si Mira. Tiningnan ni Lando si Mira na parang asong gutom, hindi pa man siya nakakasimula ay biglang dumating si Kiko na sinaksak siya, pinuntahan rin niya si Glenda na sinaksak rin. Kinabukasan, nagising na si Mira na nasa lamesa na ang singsing niya, nakita naman niya ang larawan nila ng kanyang asawa na may talsik ng dugo, pinuntahan niya ang kwarto nila Kiko pero wala na sila doon. Bumalik sa kanyang bahay si Mira na nagtataka na wala nang nakatira sa kanyang pinapaupahang kwarto. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.